po. Ay, ano po yun? May order po kayo, ma'am. Ano order pa nagsasabi mo? Makabalak mo ba maghapunan dito? Take out na lang po. Sarap nag-deliver cake ko naman, Christine. Sige, sige. Kaya mag-focus sa Ito, bayan. sila. Pwede. Ayun lang ako nakatikim nito. Sarap. Maaga nga akong nagising dahil marami nga pala kaming tanggap na trabaho ngayong araw. Meron nga pala akong booking ng deliver ngayon at si Bebo naman may schedule ng kanyang pagdadrive. Si Bebo nga pala ay isang driver. Pwede nyo nga rin siyang tawagan kung gusto nyong magpa-drive. Libre nga lang basta meron kayong maraming pagkain at hindi siya magugutom. Sasakyan po ang idadrive, hindi po babae. Mainam na po ang nagkakaliwanagan. Baka ho mamaya babae ho ang ipapadrive nyo, hindi po kami tumatanggap ng ganon. Ako baka nga po maghalo ang balat sa tinalupan. Ako po baka nga po biglang mga tiyong kamay ko at masampingil ko ng padakot sa punong tenga. Kinuha ko na nga sa ref ang paborito niyang chismis. Yun nga pala ang pinakagusto niyang palaman. Alam ko na nga rin kung ano ang mga igagaya ko kapag meron siyang drive. Dahil biglang ang umiinit ang ulo niyan pag hindi nakakakain. Nagpirito ko na nga rin siya ng ham para naman hindi boring ang kanyang sandwich. Baka nga mamaya bigla siyang maboard at makahanap siya ng iba. Ayaw natin nun. Ito na nga pala ang ham, hindi yan sunog, medyo lang. Ganyan na nga pala ang buhay may asawa, kailangan ay lagi mong iniintindi ang iyong asawa. Di naman kasi sa pakiramdam yung ganito. Nagsisilbihan mo yung asawa mo at syempre, mas masarap sa pakiramdam nila yon. Lalo na kapag lagi mo silang naaalala at inaasikaso tuwing aalis sila. Ramdam na ramdam din nila na meron talaga silang asawa na maasikaso at maalaga. Kaya naman lagi ko siyang pinagagayak ng merienda at syempre hindi mawawala ang kanyang aqua flask na syempre merong lamang tubig. Bale, 4 nga yung sandwich na na ginawa ko sa kanya dahil hindi nga kakasya sa kanya ang 2 at 3. Nakalaking bagay nga ng ziplock na to na uwi pa ni Mami galing Hong Kong. Dahil pwede mo nga yung lagyan ng kung ano-ano at pwede rin itong organizer ng bag. Lalo na kapag ka napakakalat ng bag, pwede mo dyang ilagay ang mga gamit mong iba. Saka para secure din naman yung mga kakainin ni Bebong mga sandwich. Ito pa nga pala ang madalas naming binibili ang kitchen tissue. Makarami nga din gamit nito sa amin. Pag nga sa magagamit talaga siya sa kitchen, ay madalas ginagamit namin to na pangsapi ng likod. Mas okay nga pala sa amin to kaysa sa mga towel. Kasi mas madali lang siyang gamitin at hindi ka na rin maglalaba. Diba tipid sa labahin? May nga rin pala siyang baong damit dahil nga mabilis lang siya pagpawisan. Magiinit ang ulo niyan kung wala siyang baong damit. Nakakairita naman kasi talaga kapag kainit na init ka na pawis ka na, tapos wala ka pang pampalit na damit. Kaya naman kahit saan kami mapadpad ay lagi kaming merong dalang ekstrang damit. Bago ko nga siya ihatid sa aming kanto, uminom muna ako netong My Picos Dietary Supplement. Iniinom ko nga pala yan 30 minutes bago kumain. Aking tulong nga pala yan sa mga kagaya kong may Picos dahil na regular nga pala nito ang menstruation ko. At syempre bago ko nga siya ihatid ay sinisigurado niya muna kung meron ba siyang nakalimutan o wala. 1 kilometer nga lang siguro ang layo ng bahay namin simula sa kanto. Kaya nga saglit lang ay inaihatid ko na rin siya. Dito nga pala siya magdadrive sa Hilux Conquest na to. Ingat po sa inyo. At syempre ako naman nga ay pauwi na sa aming bahay. Feel na feel ko nga ang pagdadrive ng aming badya. Nga pala ang araw-araw naming buhay. Kaya kung magtataka kayo kung bakit hindi na kami nakakasampa sa aming truck ay napakasisipag naman kasi ng aming mga driver. Di pa yata naming sabihin na magpahinga sila at umuwi sila ay hindi sila uuwi. At syempre dito nga ang diretsyo sa aming tambayan. Talas nga ay dito kami dahil malamig nga dito at marami ding duyan. Dito nga pala matatagpuan ang peace of mind. Syempre dito mga rin pala matatagpuan si Inang. Mga bumibili nga po pala ng gasol sa amin kapag ka po walang sumasagot sa inyo ay pumunta po kayo sa likod. Doon nyo po matatagpuan ang tindera ng gasol. Syempre nag-onting chismisan nga muna kami ni Inang dito sa likod. Bago nga ako gumayak dahil may deliver pa nga ako at pipick upin ko ito ng 1:00. Ang sarap-sarap naman kasi talaga sa feeling ng nakaduyan. Plus nga ay maraming nakakatulog dito sa aming tambayan dahil nga sa duyan. Medyo malamig rin naman kasi dito lalo na kapag katanghali. Gaya nga pala nito ay nagpapagawa nga pala sa bukid si Inang. Kaya nga dito na kumakain yung mga gumagawa at dito na rin namamahinga sa mga duyan. Meron na nga rin pala ditong mga extension kaya may mga electric fan at chargers din. Dito na nga rin pala ako kumain ng umagahan kaya naman naisip ko pagkatapos na lang ng deliver ko ako kumain. Luluto nga pala naman ko si Inang at pinabili nga pala niya ako ng chicharon. Meron nga palang malapit dito sa amin na tindahan ng mga gulay at mga ulam. Kaya naman pupunta na nga pala ako sa tindahan nila Ate Michelle Apoderado. Natuwa nga dahil malapit lang ito sa amin at marami nga pala silang tinda. Nahihirapan kang mag-isip ng mga uulamin mo at taga dito ka lang malapit sa amin, ay dito ka na lang bumili kila Ate Michelle. Dahil napakarami nga pala nilang paninda na mauulam. Pag nga dito ka bumili ay para ka na ding pumunta sa palengke. Dahil halos kompleto na nga ang kanilang mga paninda. Nakakatuwa nga dahil nangungutang nga rin ako dito.
Isa pa nga sa nakakatuwa ay bagong deliver nga ata itong chicharon nila. Saktong-sakto dahil ito ang bibilin ko panahog sa aming munggo. Napakabait nga din itong tindera nila na si Ate Lori. Na nga pala ang madalas nagpapautang sa akin kahit hindi alam ng may-ari. Bumili nga rin pala ako ng crispy ulam burger. Para meron kaming napipirito tuwing umaga at naiuulam. Medyo masarap din naman kasi talaga to. Para lang din siyang ulam burger na crispy. Bumili na nga rin ako ng saging na saba dahil masarap nga pala itong ipirito tuwing umaga. Lagi ko nga palang binabayad dito ay yung mga naiipon namin na barya. Nga ay okay lang kay Ate Lori na magbilang ng maraming barya. Syempre, pera nga rin naman yun. Dahil nga mahilig ako sa kalabasa, naisip ko na nga rin na bumili ng 1 kilo. Parang gusto ko nga rin ng okoy. Nakamiss kasi dahil nung high school kami ni Bebo ay madalas kaming bumili ng okay na kalabasa. At napakasarap nga nito sa suka. Pagkadating ko nga ay naluto na din agad ni Inang ang munggo. Kaya lang medyo tanghali na nga at malilate na ako sa aking pag-deliver. Gulat nga ako at malapit na nga pala mag-alauna. Ganito nga pala yung gulat ko. Kaya naman saglit nga lang ay nakaligo na rin ako agad. Tara, samahan niyo nga pala ako mag-deliver. Syempre, ang sasakyan ulit natin ay aming badya. Nakakatuwa nga kasi yan ang una naming naipundar nung nagkaroon nga pala kami ng truck. Nasaktuhan pa nga rin na nagbibilad ng binhi si Inang. Ayaw nga raw kasing tumubo kaya naman hindi nga namin siya natulungan dahil parehas nga kaming may work. Dito nga pala ang unang pick up ko sa M&M Wings. In order nga pala ng customer ay Mekus Mekus. Kung taga San Miguel ka nga ay tiyak na alam mo tong M&M Wings. Napakasasarap nga pala ng mga wings nila at bukod doon marami din silang mga pagkain pang ina-offer. Kaya naman talagang binabalik-balikan nga itong restaurant na to. Kung hindi ka pa nga nakakapunta dito at hindi ka pa nakaka-order, ay ito na ang sign mo. Dahil talagang hindi ka magsisisi at masasarap ang mga foods nila. At syempre napakababait pa nga ng mga staff nila at hinatid pa nga ang pagkain dito sa aking sasakyan. Bali, dalawa nga pala itong in-orderan ng customer. Meron nga din siyang order dito sa ETR. Isa nga pala ang ETR sa pinakamabilis na gumawa ng pagkain dito sa San Miguel. Kapag ka nga bigla kang nag-crave sa mga pagkain ay pwede ka ditong umorder, mabilisan lang. Dumating nga ako dito sa ETR San Juan, nagintay pa nga ako ng kaunti dahil nga ibabalot pa nga daw ang order. Para naman talagang secured na secured at pag nag-crave ako ay hindi ako dumukwit. Magugutumin pa naman ako pagka nasa biyahe. Sayang, akala ko naman ay makakadukot ako. Pero hahayaan ko na nga dahil baka mamaya mabait naman ang customer at maawa sa akin pakainin pa ako. Medyo matagal-tagal nga rin pala ako nagintay dito. Mukhang marami yatang in-order ang customer. Buti na nga lang ay dumating agad. Balak-balak ka nang kumain ng isang ice cream dito. Dahil sakto, mainit-init pa naman ang panahon. Mukhang napakasarap naman ang in-order na itong customer. Sana talaga ay pakainin ako. Hindi na talaga ako magtatatlong isip makikain. Afternoon po, si Ma'am Christina po. Ay, ano po yun? May order po kayo, ma'am. Ano order pa nagsasabi mo? Mekos po sa M&M's. Ay, kayo po ba yung bagong rider ng M&M? Opo, ano po yung order nyo? Mekos daw po ito. Ah, sige. Tsaka po sa may Sir J. Doon po ITR. ba sa may pagbaba po ng tulay? Kaya mag-deliver ka na, nagugutom na kami. 4-5 lang po yan, ma'am. Poso Negro ka nga. Kakamaid ko lang sa Poso Kumain po Negro. kayo ng ano, ng Baguio. Saan po din yung strawberry yung bulok na? Ayun na. Pwede po kang makakain. Dito nga pala ako nag-deliver kay Madam Christina Conanan. Mukhang mabait naman sila at mayaman. Kaya mukhang mapapakain ako nito. Meron nga pala silang dumating na bisita kaya daw bigla siyang napa-order. At eto nga ang napakabait niyang anak. Kung hindi rin lang ako mapapakain dito, ay sayang ang tato. Hawak na nga akong plato at iniintay ko na lang matapos kumuha yung mga bisita. Eto nga dahil hindi pa ako nagtatanghalian ay dinamihan ko na ang kanin kong kinuha. Sabi nga ni Madam Christina ay wag daw akong mahiya. Naku Madam, kung alam mo lang wala naman ako nun. Mukhang napakasarap nga netong sisig at dinakdakan nila kaya naman kumuha na rin ako. Syempre hindi ko nga rin papalampasin ang chicken wings nila. Sa sobrang sarap nakakamay pa nga ako kung kumain Syempre di naman ako papayag na hindi ko matitikman lahat na to. Kaya kumuha nga rin pala ako ng palabok saka ng puto. Sabi kasi ni Ma'am Christina wag daw akong mahiya kaya ako na nga ang unang kumain ng puto. Kailan kaya ulit magpapadeliver si Ma'am Christina? Aba, galing nga ng Baguio si Ma'am Christina kaya nga naglabas pa siya netong napakasarap na Teos Strawberry Flakes. Ma'am, kailan po ulit kayo order?
Grabe, sobrang bait nga nito ni Ma'am Christina. Sinama pa nga niya ako sa bayan para pumunta dito sa Milk Tea Network. Lilibre daw niya ako ng milk tea. Ito nga pala si Katkat, ang pinsan ni Ma'am Christina. Sabi nga niya ay yung mahal na daw ang orderin ko. Kaya nga ang pinili ko ay cheesecake series. Dahil di pa nga ako nakakatikim nun. Nakakatuwa nga dahil parang pamilya na ang turing sa akin ni Ma'am Christina, nag-deliver lang naman ako dito. Sobrang bait nga ni Ma'am Christina, binilang pa nga niya ako ng takoyaki na may sriracha. O diba, ang sarap maging delivery girl. Sana lahat ng customer ay ganito, mabait. Niisip ko nga sa mga oras na to ay papauwian kaya ako ng pagkain ni Ma'am Christina. Isip ko nga rin na magpaampon na lang. Ang dami palang makakain dito kay Ma'am Christina. Siguro nga ay nabusog lang ako kaya kung ano-ano nang sinasabi ko. Sa lahat nga pala na nagtatanong ay hipag ko nga pala si Christina James Cunanan. Kapatid nga pala niya ang asawa kong si Bebu. Tapos nga ay napapagkamalan pa nga kaming magkapatid niyan. At syempre, dito naman nga tayo makikikain sa isang kapatid ni Bebu. Dito, kala kuya. Dahil pinag-drive nga pala ni Bebo sila kuya sa Subic. Kinuha na nga nila ang napakatagal na nilang iniintay. Ito nga pala ang napaka-cute nilang pusa. Kagaya nga pala to ng mata ng pusa namin, dalawa ang kulay. Sa lahat nga ng pusa ay eto ang pinakamatindi. Jennifer nga pala ang pangalan ng pusa na yan. Mga 30 minutes nga lang ay dumating na din sila Bebo. Congratulations nga pala kuya sa inyong bagong baby. Yun na lang, biyaheros and beshi. Sobrang haba na nga pala ng naging vlog ko. Salamat po sa laging pagsuporta. Mag-iingat po kayo palagi.